barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Maraming salamat. Welcome back mga kabarangay. Alam nyo, pag nandito yung paborito nating COMELEC officer na si Attorney Boom, talagang painit ng mga question at nanganganak. Kaya naman po, tuloy-tuloy lang po tayo para marami po tayong makover. Pero bagamat election-related ang ating po mga tanong, nais po natin munang tanungin sapagkat palagay ko, election-related naman to, Kapitan, ano? Kasi may tanong ang maraming kapitan. Pwede ba maglabas ng pera sa budget ng barangay o sakop ba ngayon ang barangay sa election ban ngayong national and local elections? Tama. Tanong natin kay attorney. Para mas safe. Para mas safe. Yes. Well, sa ating mga prohibited activities po, 45 days before the election po, may mga prohibition na po sa paggasta po ng ating mga public funds at wala pong qualification kung hindi kasama rito ang barangay. So I assume na even the barangay budgets po covered po ng 45 days prohibition po. Oh, okay. So, attorney, ihimay-himayin ko lang. Yes po. So, ikaw si kapitan, saka si council, hindi kayo pwedeng maglabas ng budget of funds from the barangay ng basta-basta kahit pa may programa yan, kahit nasa budget po yan ng 2025 na pasok dun sa 45 days. Unless, pwede po ba kami magpasweldo? Yes, tama. Pwede kami mag-withdraw para sa aming mga MOEs. MOE. Tama po. Pwede yun. Yes po. Pero yung programa, hindi po pwede yun. Kung may mga programa kayo before that 45 days po, pwede ho kayo mag-request ng authority or exemption from the Commission on Elections po. I-validate naman po yan, and the COMELEC naman, pag nakita po nila na it was a program even before pumatak po yung ating election period noong January 12, most probably po papayagan yan. Siyempre, subject sa guidelines po ng ating commission po. Deja vu. Ganyan yung ginawa sa akin nung Yes po. barangay election. Yes po. So ngayon, may idadagdag lang akong katanungan at pagkaklaro, attorney. Kasi napag-usapan natin na kung nakaprograma tapos hihingi tayo ng authority from the COMELEC, meron kasi sa ngayon yung paano yung mga naibidding. Di ba, nabidding siya ngayon. So, tatakbo yun ng ilang days para maging PO hanggang sa mabayaran. Papasok siya dun sa within 45 days. Pati po ba yun, hihingian rin ng authority from the COMELEC? Siguro po, ma-determine naman natin kung kailan po yung maging actual na implementation. If that would fall within the 45 days period po, dapat po proactive tayo na humingi po tayo ng exemptions or authority po. Kasi yan naman po ay ating taunang programa. So alam naman po natin, sa pagtuntong po ng January 12, the election period, dapat po alam na po natin kung dapat po humingi ng authority or exception from the COMELEC po. Except infra, kasi hindi tao ng programa to. Yes po. At saka po, may mga exceptions din po, like yung mga medical assistance at saka burial. Siyempre, hindi naman natin pwede sabihin na may namatay, ay bawal dahil 45 days. Wala pong ganun. Kumbaga, objective naman po yung COMELEC sa mga bagay na pwede at sa mga bagay na hindi pwede. Siguro ang pinaka-guide, attorney, correct me if I'm wrong, kung bagong project yan at ilalabas mo during election time, hindi pwede. Pero kung nakalaan na siya dati sa iyong budget, pwede pa. Hihingi lang ng exemption. Siguro to make it more objective, ayaw rin po siguro ng ating mga existing law na magamit din po ito mga to para sa candidacy ng ating mga susuportahang kandidato. Kaya kung talagang parte yan ng programa, dapat alam natin kung dapat po tayo humingi ng exception or authority kung yan pong implementation ay magpa-fall within that 45 days period. Okay. Malinaw na ho ba mga kabarangay? 1 month and a half yung pong mga in-explain ni attorney ang medyo iingatan natin. Pero may exemption. Yes po. Yun naman ang importante. Hihingi lang. Salary, MOOE po. At saka yung medical at saka burial assistance po. Yan. Yun lang. Apat lang po yung pwede nyo. Pero, attorney, pwede naman silang pumunta doon sa kanilang COMELEC director no? Yes po. Director, Yes po. magtanong. Yes po. May mga Facebook accounts din po kami wherein you could also send us messages para po sa clarification po. Yan. Okay. Ayan. Next question, alam mo, ito direktiba sa ating pinagpipitagang kapitan sapagkat nagiging malaking issue ka rin. Kasi kanina pa natin pinag-uusapan ng mga ayuda, AIX, tupad.
Kapitan, ang una sigurong tanong, pagka ba ako ay isang indigent, meaning poorest of the poor, mahirap lang ako na tao, at ako ay pipila para sa tupad, AIX, kung ano mang financial assistance yan, kinakailangan bang magkaroon ako o humingi ako sa inyo ng certification o certificate of indigency or any barangay certification o paper para ma-prove ko na ako ay indigent at makakuha ako yun. Sapagkat marami nagrereklamo sa ating tanggapan na hindi raw at napupolitika daw ang mga ayaw ng kapitan, especially doon sa mga humihingi na sumusuporta sa kalaban ng kapitan na, well, political season po ngayon. Meron din naman mga ganun sa akin sa barangay, pero binibigyan ko ng certificate of indigency. Although, para at least medyo ano tayo pati mga kagawad, may mga kagawad na kalaban ng kapitan, syempre ginagamit din po ito sa kanilang para kanilang yung mag-progress, yung kanilang pamumulitika at gusto nilang maging kapitan. May mga ganun Hindi natin maaalis yun. Sinasabi si kapitan, pinopolitika yung certificate of indigency. Hindi binibigay. Ma'ams, sirs, ang certificate of indigency para sa akin, tinanong ko po ang local government dito, ang DILG, ay hindi po kasama dun sa dalawang pinaka-importanting binibigay ang barangay, yung certificate of residency or yung good moral character. Pero may mga iba pang mga sertifikasyon na talagang binibigay ang barangay. Marami po yan. Pero yung certificate of indigency, lalo na po sa katulad namin barangay, sa definition po kasi ng indigent, ay kailangan po medyo yung walang bubong, may sinasabi nga, attorney, ano po ba yung indigent, yung 11,000? Family income po niya ay less than 14,000. Less than 14,000. Tsaka walang registered na property po. Walang registered na property. Talagang naghihikahos. Yes po. Yan. Medyo, kapag gano'n, medyo may questionable yung pagbibigay ng certificate of indigency. Pero, dahil po sa serbisyo na binibigay namin, binibigyan po namin yan. Lalo na sa Mandaluyong, nagbibigay po kami ng certificate of indigency. Huwag sana nating gamitin as a tool para mamulitika sa mga barangay. Kung talaga naman anong bigay nyo, dahil pera naman ng mga yung binibigay pera ng taong bayan din yung ibinibigay galing sa DSWD. Hindi ho dahil galing doon sa politiko galing ho doon sa DSWD yun. Maraming salamat, Kapitan. Ayan, mga kabarangay, total pinag-uusapan natin ng kaperahan. Ay ipapasok ko na rin to, Attorney Boom. Diretsahang tanong lamang po dahil napaka-sensitibo at very known pagdating ng eleksyon ng salitang vote buying. Whether barangay, SK, midterm, national elections, talagang nakaakibat na ang pangalan ng vote buying sa mga eleksyon. Ngayon, attorney, meron kasing other means of giving. Lalo na po ngayon, napakadali nang makapag-transfer. And before kasi, yung traditional, yung patawag ng ganito, ganyan, pa-meeting, tapos mag-aabot. Ngayon po kasi, meron ng online transfers. Meron po bang COMELEC ruling pagdating sa online payments like GCash, Paymaya, yung Cebuana, and other online bank transfers? Meron po ba tayong perfect na nakalagay sa batas na ito po ay included? I see. Well, as early as January of this year po, naglabas na po yung ating COMELEC po ng COMELEC Resolution 11104 regarding po sa vote buying, vote selling, tsaka yung abuse of state resources. And part of that po, yung mga presumptive acts of vote buying and vote selling. Kasama dyan yung mga suspicious transactions po, yung mga unusual large withdrawals. Meron din po kaming in-implement sa barangay na ini-implement din po sa ating upcoming election, yung money ban, na 2 days before the election po, kung sino po yung mahulihan ng 500,000 po with campaign materials or paraphernalia na hindi ma-justify bakit kami ganyang kalaking pera, o kaya may mga unusual movement po sa mga GCash or any other digital wallets, that can be investigated ng aming kasamahang mga government agencies like DICT, NBI, para malaman namin kung ang unusual movement po sa GCash or any digital wallets po ay nagagamit para sa vote buying.
Teka lang, attorney, may tanong na. Yes po. Bigla ako tuloy pumasok. So high-tech na ngayon ang vote Yes. buying. Yes po. Yes po. Tanong, paano nyo mamomonitor naman? Exactly. Alam ka naman mag-report yung GCash. Hindi demanda namin yung GCash. Bakit see. kayo see. nag-monitor sa amin? Yung aming COMELEC resolution po na yun, it includes po yung whole nation approach na sinasabi ko po, na kung saan kasama po yung ating mga deputized government agencies, NBI, BSP, DICT. Kapag may mga unusual movements po, especially 2 days before the election, may nakita po siya na unusual na movement o kaya unusual withdrawal. So, O kaya yung mga splitting po ng tag-20, 150, amounting to 20,000 pesos na may kasama pong mga nakitang mga sample ballots or campaign materials, mga suspicious transactions po yon. That can be a ground para po ma-filean po sila ng vote buying and vote selling. Okay. Kailan po ito? Bago mag-eleksyon? Actually, ongoing po kami. Hanggang ngayon? Yes po. Kasi po, ito po ay para sa national tsaka local. Just so happen po na ang campaign po for local would start on March 28. Pero as early as January po, may mga coordination meetings na po with all of these government agencies, PNP, NBI, AFP, DICT, BSP, and all, even DepEd po. Even DepEd po. Lahat po sila ay kasama po na nagpapaigting po, nagpapa-intensify po ng aming campaign against vote buying and vote selling. Okay. Talagang high-tech na ngayon, Kags Butch, no? Di magpaalala na rin tayo sa ating mga kabarangay. Oo, Kasi tama. baka mamaya mga kabarangay, may mga kumukuha na ng mga pangalan ninyo at hinihingi yung mga GCash number ninyo. Maging mapagmatsyag po tayo at bantayan po natin ang bawat isa, lalo na at mahigpit ang ating COMELEC. Yes. Meron na rin pong ruling para dyan. Tsaka may mga presumptive acts po ha. Ibig sabihin, kahit na hindi mo actual ginawa or hindi ka actual na nahuli, maaari pong makategorize siya as vote buying and vote selling. For example, may mga gathering na kung saan nagbibigay pa ng mga discount cards, nagpapa-bingo, nagpapa-got talent, okay? Na may mga premyo o kaya may mga hakot system. On the election day, more than 2 ang hinahire nyo pong poll watcher per precinct. All of these po are presumptive acts of vote buying and vote selling. So lahat po yan iniimbestigahan po ng aming mga deputized and partners government agencies. Parang dumami tanong natin, Bukas pa si attorney dito. Pero attorney, alam nyo, na-discuss na po yan siguro mga 2 elections ago. Yes. And palagi namang may nagre-report. Pero as of today, wala pa talaga napapakulong regarding vote buying and vote Oo, selling. sumample kayo. Number 1. Number 2, marami sa Facebook na nahuli before na talagang abutan talaga since nung 2 elections ago talagang ito nga, merong kumakalat ngayon sa Facebook na isang kandidato pagkatapos mong salita, hinagis niya yung pera sa mga tao eh. Hagis talaga. Saan yun? Teka lang, ha? Meron pa nga tayo Mapuntahan. meron pa tayo nakita, binabaril niya yung Wala akong planggana. Yung toy gun. yung toy gun, tapos tumatalsik. Talagang hatang wala akong pakundangan, binibili ko kayo. Oo. At siyempre, alam mo naman yung mga tao talagang kukunin at kukunin yan. Attorney, kailan kaya kami makakarinig ng sample na isang kandidato, pasensya ka na, attorney, Yes, putting you on the of spot, course. na isang kandidato na nahuli, na prosecute, at naparusahan dahil po dito. Dahil ngayon, sobrang lakas ng loob ng mga kandidato. Ngayon pa lang, attorney, nagbibigayan na. I see. Well, in fairness to the Commission on Elections, hindi lang po ngayon, kasi meron tayong kontrabigay complaint centers, mga committees. Pero even before po, may mga sinasampahan po tayong reklamo, even disqualification. Just so happen, pag umabot po kasi ng Supreme Court, so hindi na namin hindi na sa level namin yan. Pero as far as COMELEC is concerned po, may mga nasample na po, na disqualify. Even may mga pending cases po about vote buying and vote selling po. Talaga yung justice system talaga medyo mabagal yung proseso. Siguro kasi may mga technicalities. Yes. And that's the very reason kaya sa aming COMELEC resolutions talagang in-incorporate po namin yung participation ng mga government agencies para makita po what is the best way para po talagang ma-address itong issue ng vote buying, vote selling, or even the abuse of state resources during the election po. Oo, saka mahirap na ngayon. Biro mo, sabi ni Kags Marie, through bank system or something, ang hirap pulihin doon. That's a challenge. Yes po, pero we have the Sendak DICT. kita ng 200, boto mo ako. At saka po, I want to emphasize,
2 days before the election po, pag nahulihan po kayo ng 500,000 po with campaign materials po, yan ay presumptive act of vote buying and vote selling. Unless kaya mo i-justify on paper or your certificate of employment na authorized ka na mag-handle ng ganong kalaking pera. So, incumbent sa mga, ibig sabihin, Nahuli po. dun sa mga GCash, Maya, and what have you, Palawan, o kung ano man, incumbent sa kanila na mag-report kapag may ganong klaseng... May mga, yes po, may mga reportorial activities po. So, i-report kayo kapag meron kayong more than what yung iniisip na yung pera nyo na normal Yes na po. meron doon. Yes po. Ayun, may coordination naman pala. Ngayon, attorney, ang pinakihintay na question ng 42,047 barangays Tananan. na alam nyo, pagod na kaming sagutin. Pero buti na lang na hindi kayo para kayo ho ang sumagot. Attorney Boom, tuloy po ba ang eleksyon BSKE sa December 2025? I see. Well, as of date po, I can safely say na yes, tuloy po. Pursuan po sa Supreme Court decision ng Makalintal case. Kaya sinet po siya for December of this year. Although may naririnig po kaming mga ingay na baka daw masuspend, baka raw ma-approve yung bill o yung magkaroon ng batas. But kami po sa COMELEC kasi hanggat hindi pa official, we are one step ahead. Nagpe-prepare na ho kami. As we prepare for the midterm and national election, nagpe-prepare na rin po kami sa BSKE. Kaya nga po, immediately after the election, i-open na rin po namin ang voters registration. So as long as wala pa hong batas, kami po ay maghahanda para sa nalalapit pong barangay election this coming December. So, attorney, ang official na sinasabi nyo ay dapat magkaroon ng bagong Republic Act na pinopostpone o may term setting o bago na yan. Yes. At hindi na magkakaroon ng December 2025 election. Yun po ang official Republic Act. Yes po, na approve din po ng Supreme Court because take note, with the Makalintal case, ang sabi po doon ng Supreme Court, make sure po na justifiable po yung suspension. Kasi you cannot just postpone the election by reason of election stress, whatsoever. Kasi nga, the reason why itutuloy po natin ang ating December barangay election para itama po yung mga term of office po. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung mga nanalo po last year po, medyo shorten po ang kanilang terms. So with this election po, yan po yung pagtatama. Unless sa Republic Act na po yun ay makapag-comply po sa guidelines ng Makalintal case to justify whether or not tuloy o hindi ang election po. Sundutan ko lang. Tapos ikaw yung last. Ikaw yung last. Okay. Attorney, una sa lahat, dahil alam kong busy ka, alam namin busy ka, at least nabigyan mo kami ng time Pero ito yung tanong, may budget ba para sa eleksyon ng 2025 ng barangays? Ang budget naman po ay ipinaprepare even before pa. So, hanggat wala pa hong official, kasama po siya, part and parcel po siya ng budget ng COMELEC. Kumbaga kami, one step ahead po kami lagi sa COMELEC. Maghahanda kami kapag may batas, so that's the only time na sasabihin namin officially na wala tayong election. Pero as of today po, tuloy po ang ating barangay election po. Last na lang, attorney. So is it safe to say, safe ba na sabihin maghanda na kayo dahil wala pa namang Republic Act? Yes po. Kung nais yung tumakbo o mga incumbent kayo? Yes po. Huwag po tayong maniwala sa mga chismis. Dapat po official. Dapat po validated po. And as of now po, wala pa ho tayong batas na nagpo-postpone ng barangay and SK elections po. Axmarie, Okay. Natanong na po nila yung ihihirit ko. Pero syempre, on the part naman po, attorney ng COMELEC, ready na po ba tayo? Sa darating na BSKE, kung magkakaroon man. Dahil nga gaya ng sabi natin, super election this year. May midterm, meron tayong BARM, tapos meron pang BSKE. Are we really that prepared para po sa BSKE? Kasi kanina nabanggit nyo rin naman po na pagdating sa budget, may allocation naman talaga. Pero dun sa trabaho naman, pagdating sa COMELEC, are we really ready? Well, I can categorically say na yes, kasi hindi naman bago sa amin ng election. So kami po ay nasa commission ng election para magpa-election. Anumang petsa ang tinalaga ng batas, gagawin namin. At we'll make sure na handa po kami, katulong po yung ating mga partners agencies po. Maraming salamat, Attorney Boom. Ngayon po, baka meron ho kayong huling mensahe sa ating po mga televiewers. Alright, well, maraming salamat sa Barangay Tayo and nice to see you again. And siguro po, katulad po ng lagi ko pong sinasabi, I hope na i-maximize po natin yung opportunity this coming May 12, 2025 na lumahok at bumoto
at maging proactive po tayong labanan ang kampanya laban sa vote buying and vote selling. And patuloy po natin ikampanya si Wisely, kaya let's vote wisely. Maraming salamat, Attorney Ronald Boom Santiago. Maraming salamat in behalf of Kapitan Don Francisco, Kagawad Marie Formentera Ferrer. Ito po ang inyong pambansang kagawad, Butch Serrano, na nagsasabing kita-kita po muli dito ng aral sa sa mga Barangay kagawad at Tayo. kapitan. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay